Ikaw, kumusta ka naman na wala sa Tatay Budoy? Hindi makatulog. Maging kami man ay nanibago na wala dito si Tatay Budoy sa kanilang tahanan. Ay, namimiss ko rin po at syempre iba din ka ako yung may lalaki ditong dalawa. At nag-isip nga kami ng ibang paraan ng kanilang pagkakakitaan na hindi na nila kailangan maghiwa-hiwalay pa. Kung papayag si Tatay Budoy o kung gusto niya isama ito mag-ina, na doon sila, magbabantay lang sila ng lupa, wala sila ibang gagawin, at monthly may sasahurin naman sila. Ngunit ang malaking tanong dito, papayag kaya ang pamilya ni Nanay Glyza o si Tatay Budoy sa ating alok? Welcome back sa ating munting channel. Sa lahat ng manonood natin, muli po maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, sa mga nagsishare, sa mga nagla-like, sa mga nagko-comment, at sa mga hindi pa naka-follow at subscribe sa ating mga platform. Marcos TV channel po sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel ay Marcos TV channel din. So ngayon po, dito tayo ngayon kay Nanay Glyza. Ay, kamusta po? Ha? Ay, kamusta si Tatay Budoy? Nagtuloy po siya sa Lopez. O kasi nung gabi na sabi ko kay tatay na pumunta siya sa bahay. Nagpunta po sa bahay si Tatay Budoy. Tapos ayun nga, inabutan ko ng cash para pamasahe niya. Kasi gustong gusto niya talagang umalis. No, nanay, sinabihan ko pa nga si Tatay Budoy doon na baka pwedeng wag na siyang umalis. At susubukan namin na mahanapan siya ng ibang trabaho. Kasi pagpunta siya ng Lopez, ganun din, mangangalakal din naman siya doon. Pero sabi niya gusto daw talaga niya umalis. Ano? Eh, kamusta naman daw po siya? Nakaka-text niyo ba? O nakaka-chat niyo? Hindi po. Wala pa nga akong padala hanggang ngayon. Ay, ganun. Ilang araw na ba si Tatay Budoy doon? Nag-alis yun ay ano yata sa parang linggo. Linggo. Oo, linggo kasi sa Saturday ng gabi siya sa bahay pumunta. Nung kinabukasan pala, natuloy din agad siya noon. Pero sa tingin mo okay naman siya sa trabaho niya? Oo. Sabi ho, nakausap ko yung isang nangangalakal dun sa Santa Elena. Nakausap daw nila, pauwi daw ho ngayong Sabado. Uuwi daw ngayong Sabado si Tatay Budoy. Ay, ayos yun. Para kahit pa paano, mabisita niya kayo dito. Ano, ang pangako niya yata sa inyo, every Saturday siya uuwi. Ikaw nanay, kayo ni Mark dito, kamusta naman kayo? Ay, ayos lang po. Ayos naman kayong dalawa dito, wala naman kayo nagiging problema dito. Wala man po. May mga packages kami na binigay kay Mark na inuwi ba niya dito? Opo, ang dami ko nga napakinabangan. Marami pa kasi may mga packages na dumating sa amin. May pabango, may mga andyan po Okay. Mga bag. Galing kay Tita Faye, may mga dumating na packages sa amin. 3 yata yun. Pinabuhat ko kay Mark yung mga box. Ang dami po doon. 2 box yata yung binuhat ni Mark. Di ko alam kung 2 box ba o ilan. Tapos may pwede mapakinabangan yung mga May mga stationery. Oo, kasi yung maraming mga gamit doon, may mga pabango pa nga. Na sabi ko pwede pa, may mga chocolate, may mga lagayan, may mga mugs, basta ang dami. Kaya sabi ko kunin ni Mark sa bahay. Yung chocolate na andyan, kinakain namin. Nandyan. Ang expiration date po niya ay isang buwan. Isang buwan pa. Okay. So mapapakinabangan pa talaga. Kaya nga sabi ko, masyado namang marami yun. Pakuha ko kay Mark para nang sa ganun mapakinabangan din nila Nanay Glyza. Sila nang bahala kung ano. So nadala naman dito ni Mark kasi nga si Tatay Budoy nung time wala na pala, nakaalis na. Kaya si Mark na lang yung pinakausapan ko na kunin niya sa bahay. At nadala naman pala dito. Akala ko kasi baka mamaya sabi ko baka dalhin ni Mark dun sa amo ninyo. Dun niya buksan o ano. Dito po talaga yun. Dito talaga niya dinala. Okay yun, goods yun. Ikaw, kumusta ka naman na wala sa Tatay Budoy? Hindi makatulog. Hindi ka makatulog. At lagi kong inaano yung likod, yung harap. Kumbaga chine-check mo o pinapakiramdaman mo, ganun. Bakit ano ba pinagkaiba nung dito ba si Tatay Budoy, siya yung gumagawa niyan? Kami yung dalawa. Pero hindi mo naman namimiss Tatay Budoy o namimiss mo rin? Ay, namimiss ko rin po at syempre iba din ka ako yung may lalaki ditong dalawa. Tsaka sanay ka na, Nanay Glyza. Kasi naisip nga namin kasi ni Commander, sabi ko, may maliit kaming lupa sa norte. Sabi ko nga, kung gusto nilang mabago-bago yung buhay, pinag-uusapan namin ni Commander kung papayag si Tatay Budoy o kung gusto niya isama ito mag-ina na doon sila, magbabantay lang sila ng lupa, wala sila ibang gagawin, hindi sila may mga magtatrabaho naman.
sila lang yung katiwala, parang ganon, dun sa lupa. Kasi may edad na rin yung magulang ni Commander, nakakawa naman na sila pa yung magbabantay. Sabi ko, kakausapin ko sila kung gusto nila. Kaso may kalayuan talaga yon. Mapalayo na kayo dito sa Bicol. Kasi norte yun. Sa part ng Isabela. Pero magandang opportunity sana yun para sa kanila. Magiging healthy pa sila, malakas katawan. Kasi pwede sila dong maglinis-linis, maggamas-gamas, ganyan lang naman yung gagawin. At monthly may sasahurin naman sila. Di ba, Nay? Kaso nga lang, syempre gusto ko pag-isipan nila. Hindi naman pwede ako yung magdidesisyon na, Nay, punta na kayo doon. Doon na kayo. Di ba, Nay? Hindi naman pwedeng ganun. Sila yung masusunod doon. Pero pag uwi dito ni Tatay Budoy, gusto ko kausapin mo siya, no? Opo. At pag-usapan ninyo kung ano magiging desisyon ninyo. Buwan ay monthly, bigyan namin kayo ng salary. Ano? Gagawin nyo lang, basta manatili lang na malinis yung lupa, yung lupain. Tapos, kumbaga ay kung may mga kailangan gamasin lang, yun lang naman. Ano? Tapos masusustansya naman ang kinakain doon, marami doong gulay, di kayo mawawalan doon ng gulay, pwede kayo magtanim-tanim, di ba? Kasi Talagang dito hindi makapagtanim. dito kasi medyo hindi ganun kagandahan kasi yung lupa dito, kaya nga dito makita nyo puro nyug lang talaga, di ba, Nay? Doon talagang buhay na buhay ang mga halaman din. At saka maraming pananim na pwedeng kunan, Nanay. Hindi mo na kailangan bubilhin doon ng pananim. Nandun lang sa paligid, humingi ka lang, mababait ang tao doon. Tanim ka na. Pwede mo nang araw-araw pagkunan nyo kapag namunga. Nanay. Sa tingin mo kaya? Pag-uusapan po namin ni Unad kasi mahirap naman po kasi kung ako lang ang may gusto yung pala yung isa hindi. Pero kung ikaw tatanungin, Mas gusto ko mapalayo na talaga sa magulong maraming nagmamarites. oo, may alam ko yung pinupoint ni Nanay kasi kaya nga sila bumuko dito ni Tatay Budoy, di ba? Kasi gusto nilang mapalayo. So yun, talaga literal na malayo na talaga yun, Nanay. Kasi from Manila to Kawayan Isabela is 12 hours yun na binabiyahe. Tapos yung dito sa atin, 9 hours naman hanggang Manila. Ganun kalayo. Pero gusto ko pag-usapan po ninyo ni Tatay, ano? Kasi good opportunity din to para sa inyo. Para sumigla yung katawan nyo, no? Para bumalik yung sigla ng katawan nyo, hindi yung nandito lang. Ang daming walis. Ay, Grabe. dadalhin niya sa Santa Elena. Ayan? Oo, may nag-o-order po niya sa akin kaya hindi ko bininta. May order pala kay Nanay ng mga walis. Ang dami pong walis dito na ginawa ni Nanay. Kailan mo po yan sinimulan? Kasi hindi ako nakabisita dito, di ko nakita. Nung May ilang araw na? parang 1 linggo na mahigit. Ay, 1 linggo na mahigit. Sino po nangunguha niyan? Yung anak po ni Lolo, binayaya dito. Okay. Ngayon, si Martay nandun sa Banban at kakausapin uli si Kuya Nestor para madalan ako dito ng ng mga gawain ulit. Mhm. Okay. So, kakatuwa naman at tinutuloy-tuloy pa rin naman pala ni Nanay Glyza yung ginagawa niya na ganitong pagkakayos ng walis. Kasi base sa naging unang income nila dito, natuwa ako nun kasi ang laki din ng kinita nila. kahit pa paano, pambili-bili ng ulam. Malaking tulong, no, Nanay? Kaya sabi ko, sana matuloy-tuloy ni Nanay Glyza. Natuwa ako ngayon, nagulat nga ako, nakita ko may walis dito. Di ko na-expect na sa ilang araw na hindi ko pagbalik, may nakaayos na kaagad si Nanay na pwedeng ibenta. No, Nanay? Okay. Nanay, okay lang po ba sa inyo na ituloy ko ulit dito yung pagbigay para kay Tatay Conring? Okay lang po ba? Okay lang po. Idamay nyo na lang siya? At hindi talaga yung magluto. Kasi Nanay, nung nakaraan, gusto niya daw makikain dito kasi nahihiya siya. At pinapauna nyo nga daw siya kaso ayaw naman niya at nahihiya nga. Ano? Sabi ko nga sa kanya, wag siyang mahiya sa akin dahil hindi mo naman ako iba. Okay. At parang din naman kahiya-hiya rin naman din sa ibang tao na matanda na nga, hindi pa pakainin. Kasi ayaw ko rin naman magkaroon ako ng ibang comment na katulad noong kasagsagan na liyo yan dito. Nahilo. Na sinabihan ako ng sarili pa niyang kakilala na taga letter C na baka pinagugutuman, kaya ganyan. Sabi ko hindi ho.
Talagang Ayaw mo nang makatanggap ng ganong comment. Kaya, Mm. sige nanay, ang gagawin po namin ay dito na ulit kami magbibigay sa inyo para sa kanya, no? Kasi si tatay, wala naman siyang alam sa pagluluto ay, no? Oo. At ang bigas po namin talaga ay nakasapin-sapin na Dito na lang pala si talaga. tatay kung ring. Tatay, ang dami niya na. Nakasapin-sapin na lang. Grabe. Saan mo tatay ito ilalagay? Ha? Kusina. Kusina. Tara, lagyan natin din. Nanay, buksan mo ito. Ilalagay natin. Magulo dito sa kusina. Kaya kahoy yan. Yan. Sabi, Okay. Pero okay pa naman yan. sabi nga ni Unad, dalhin ko sa Santa Elena pag ano Okay nga, pa pala yun. Nagagamit din ng nanay. Oo. at Baka na timing lang nun na. Marami raw sila nanay pa na pakinabangan din sa package. dami din tsinelas. Oo. Nandyan sa kwarto ko yung mga magagandang tsinelas nandyan. Okay, nanay, sana kahit pa paano mapakinabangan pa, ano? Okay, so salamat ulit kay Tita Faye na sa nagpadala ng packages pangalawang beses na po ito. At yun nga, yung package na dumating ngayon ay 3 boxes yun. At yun pa, 3 ba yun? 3, tama no? 3. Tapos, ayun, inopen namin. At nakita nga namin na maraming kapakipakinabang talaga. Kaya, nung time na yun, tinawagan agad namin si Mike. Okay, so Nanay Glyza, ito si tatay ay kayo na munang bahala dito, ano? At nang sa ganun po ay kahit paano hindi po si tatay magutuman, ano? Okay ba sa inyo na sabay-sabay kayo dito kakain? Yan lang matandang yan ang paluin ko yan ay. Bakit po ayaw niyang ano, nahihiya, ganun? Oo, pag pinakakain ko yan, sabi ko mauna na kayo dulo at alam niyo naman minsan ay sanay ako ng kasabay yung isa. Ay, sabay na tayo. Sabay-sabay na para isang ano. Ayaw niya, ano, ayaw niyang mauuna siya, ganyan. Siyempre, bahay niyo nga naman ito. Tapos kayo yung nagluluto, talagang mahiya sa tatay. Kaya nga sabi ko, dadaling ko na dito yung ano, yung pagkain niya para hindi po siya mahihiya na sumabay sa inyo, no? Baka kasi iniisip niya na wala siyang ambag, ganyan. Pinagluto pa siya, para na sa ganun eh, kato paano po yan, ano? At inoperan mo pala siya na dito na matulog. Kaso ayaw niya. Hindi daw siya sanay ng ano, pumipisan sa ano. Sa ibang tao. Okay, ganun yata talaga yung attitude ni tatay. Okay, hayaan mo na. Okay, si Mark po pala ay ngayong araw ay nandun sa, ano yun sabi nyo? Banban po. At nag-aasikaso nung para sa gagawin yung ganito. Si Mark po ba kasali pa sa foundation? Kasali po, yun lang po talaga ang problema. Kaya si Unad siguro uuwi na ng Sabado at yung bayarin niya talaga 1,100 daw po yun. Para saan po ba yun, nanay? Sa foundation, saka sa costume. Sa costume. Okay, kasi ibig sabihin ba si Mark ba nagpa-practice yun? Oo. Kasi yung estudyante ngayon, puro practice sila ng sayaw. Si Mark, iniisip ko kala kung hindi sumali yung bata. Sumali po. pala. Sumali po yun. Okay. Sige, yan niyo po at kakusapin ko rin si Tita Pay dyan. Baka makatulong dun sa ano niya, no? Ano, nanay? Yun na lang talaga ang pinoproblema niya. Okay po, sige po. At si Tatay Budoy, Sabado madating. kapag dumating dito, kausapin niyo tungkol sa offer ko. Tapos, kung gusto niyang bumalik pa dun sa pinagtatrabahuhan niya, sabihin niyo din po ako, ano? Opo. Okay, sige po, nanay. So ngayon, Rans, kunin mo yung dala-dala natin. Ayan, kunin po ni Rans yung, tara, kunin natin tong dala natin na mga groceries, mga lutuin. May mga lutuin dito para hindi na sila lalabas. Sila nang bahala dito magluto. Ayan, tas meron din ako dito sa akin, sa motor. Ayan. Ay. O nanay, meron kami dito ng dalawang karton ng ano no, mga groceries. Ito po. Oh. Kayo na pong bahala dyan, ano? Nandito na rin yung katatay kong ring. May mga lutuin po dito, ha? Opo. May kagaya ng munggo. Yun lang kasi yung alam namin na mga tinitinda sa store na pwede nilang lutuin, ganyan. Tapos may mga pangmabilisan din, may mga dilata pa rin, ganon. Tapos
Tapos may mga meriendahan na lutuin din. Sila na pong bahala dyan. Kamusta po ba yung dala kong bigas sa inyo noong nakaraan? Ay, malapit na pong maubos ka. Malapit na maubos. Ilang araw na ba yun? Ilang linggo na ba? May linggo na ba? Meron na? Okay. Ay, before yata tayo umalis noon, ano? Okay, sige, dadalang ko ulit kayo, ano, nanay? Para hindi nyo na po problemahin yung ano ninyo ni Tatay Conring, ano? Opo. Kumusta po itong mga alaga ninyong manok na wala si Tatay Budoy? Ayos lang po. Ha? Ayos lang po at kahit pa paano ay nabibilhan-bilhan ng patuka. Ah, nabibila naman. Eh, itong bisikleta ni Tatay Budoy, sino nang gumagamit? Ay, nakatenga lang po yan. Nakatingga, may nagsabi kasi sa akin, pinaglalaroan daw ni Mark kasama yung mga barkada niya. Yung Kung isang- minsan, Ay, nung makaraan po yun, nung nandun pa si Iunan. sabihan mo siya nanay na huwag niyang paglaruan yung bisikleta ni Tatay kasi si Tatay, ayan yung ginagamit niya kapag nandito siya sa hanap buhay. Eh kapag po yan nasira, ano, maglalakad na naman si Tatay Budoy, kawawa naman. Isipin niya din po sana yung tatay niya na nahihirapan dito maglakad na maglakad kapag nangangalakal na walang gamit na ganyan. Nung isang araw siya, pinagamit ko pagtabo dyan. At pinagtabo ko nga ng tubig bago siya, Kung sa kapakipakinabang naman ay wala namang problema, no, na gamitin ni Mark. Pero kung sa lalaruan nila ng mga barkada niya, eh wag na lang, no, nay, kasi sayang naman kapag nasira, ano. Oo. Okay, may mga tanim dito si nanay, oh. Ano yan, nay? Bakit bunot naman yan? Hindi na naituloy ni tata yung kulungan ng manok. Pero okay lang kasi ang mahalaga, binigyan naman natin siya ng chance na makapagawa siya ng kulungan niya ng manok. Pagdating daw niya galing ng tutuloy niya, dyan ang paglalaanan niya. Kaya sabi ko nung time na yun, eh, tutulong na kami para sigurado. Kasi nga lang sabi ni Tatay Budoy, siya na yung bahala. Kaya ayun, masabuti pala siguro nung time na yun, eh, talagang tayo yung bumili. Tapos, tinulungan natin si Tatay gumawa ng kanyang kulungan ng manok para sigurado na nagawa. Kasi yun, oh, sayang naman, hindi nagawa. Kasi itong mga manok nila na binigyan ni Tatay Conring, eh, mga nandito lang sa labas. Eh, sayang naman kung ito ay makalpas, mawala, sayang yung pinaghirapan nilang pag-aalaga dito sa mga manok na ito. Ito po nanay, bike ni Mark, nagagamit pa ba niya ito? Ay, meron po yung pagdating. Ito yung box, ano? Nasaan na ibang mga box? Wala na. Ah, nandun. Ayan, 3 box pala itong nadala ni Mark pa na ito. Nandun yung mga box ng ng package. Wala na itong laman, nanay. Ah, wala na mga laman. Okay. Oh, lalaking box din ito na dumating. At least na pakinabangan nila nanay yung mga laman. Ang dami na ng manok nila dito, oh. Ang wala lang talaga, ang kulang lang dito kulungan. Kailangan nila dito kulungan talaga kaso hindi naman nagawa ni Tatay. Okay, nay. Kung sakali man, si Tatay Budoy nanonood, anong gusto mo sabihin sa kanya? Ay, masabi ko sa kanya, mag-ingat lagi siya at huwag niyang pabayaan yung sarili niya. At wag masyadong matigas ang ulo, wag masyadong manigarilyo at matanda na. Tatanda na tayo. Asawa ko, hindi na tayo pabata. Kaya umayos ka. At yung ubo mo na naman, balik-balik na naman. Diyan ako nahahagas pag nagkakasakit. Sabihin mo nanay, baka mong babae. Ay, mambabae ka na. Baka mong babae si Tatay Budoy kasi chick boy daw si Tatay Budoy nung hindi pa sila ni Nanay Glyza. Oh, sabihin mo nanay naman sa kanya, namimiss mo na kahit paano mapanood niya. Asawa ko, uwi ka na. Namimiss ka na namin ng anak mo. Sabi mo, mauwi ka na Sabado. Uwi ka na ngayon. Iba din talaga si Tatay Budoy, iba yung karisma ni Tatay Budoy. Isipin mong isip-isip ni Nanay Glyza, halos di makatulog. Dahil nga sa kakaisip din kay Tatay Budoy, namimiss din siyempre, nasanay din na nandito si Tatay Budoy, na tawanin pa naman si Tatay Budoy. Kahit ba wala kami dito nanay, ganun talaga siya, yung matatawanin, ganun ba talaga si Tatay Budoy? Mahilig yung magbiro. Pero hindi naman siya yung bugnutin, ganun. Ano ba yung personalidad ni Tatay Budoy kapag wala kami? Yung walang camera, yung ganyan. Masayahin yun kahit na nakikipagbiroan yun doon sa anak niya, sa akin. Nagbabanding naman sila ni Mark, kumbaga nagkakaroon sila ng biruan, ganyan. Si Tatay Budoy, yung personalidad niya pag may problema, ano ni Tatay Budoy? Pag may problema yun, hindi yun naimik. Pag yun ay nasabi ako, anong problema asawa ko? Wala. Masabi yun, wala.
Huwag kang magsinungaling at kilala na kita. Pero alam, sa ganung bagay, alam mo na na mayroong problema. Inaamin din naman niya. Kapag pinilit mo na. Pero yung talagang usual na ugali ni Tatay Budoy, masayahin ganyan. Masayahin, maalalahanin, maasikaso. Sabi na sa At Tatay Budoy. saka malambing yung kay Daniel. Kay Mark. Kaya pala si Tatay Budoy ay mahal din ni Mark kahit na gano'n na hindi siya yung biological father, ay talagang si Mark ay mahal niya yung tatay niya. Kaya nga kung minsan na pagsasabihan niya kasi nga sa Tatay Budoy ay may bisyo hanggang sa ngayon yung paninigarilyo din nahihirapan siyang itigil. At ayun, napagsasabihan siya ni Mark. Tapos yung kuminsan yung mga pinupuntahan niya na malalayo na alam ni Mark na sobrang mapapagod yung tatay niya, pinagsasabihan niya rin sa mga ganung bagay. Ang nanay, okay, sige sa ngayon nanay, pupunta muna kami Sige basta po. kausapin mo po sa Tatay Budoy pagdating, ha? Opo. Tapos bukas, babalik kami dito, magdadala kami ng bigas sa inyo, para po may pangkonsumo kayo, kahit na kung minsan delay yung padala ni Tatay Budoy, hindi kayo magugutuman dito, Opo. Sige po. Maraming salamat ulit sa lahat ng sumuporta sa pamilya ni Gleisa, Kalamark, simula't simula. Kung lahat-lahat ng episode natin ay tinuloy natin, siguro mga nasa 100 na yung natin, yung episode dito kung nanay, hindi natin sila iniiwan kahit na sa kumbaga nagre-recycle lang naman kung ano yung maliit na kinikita natin dito sa vlog nila, yun lang din yung pinapaikot-ikot natin para pang-suporta sa pagkain nila nanay dito. Okay, maraming salamat po ulit, Marcos TV Channel at Commander ni Marcos at Rans TV yung cameraman natin. Supportahan niyo po yung mga platform namin.